Matagal nang may kalamangan ng Rusya laban sa Ukraine, gamit ang libu-libong glide bomb na nilulunsad mula likod ng frontline papuntang mga lungsod ng Ukraine. Matagal na naghanap ng sagot ang Ukraine, at ngayon ay nahanap na nila ito. May ginawang Ukraine na napapahirap sa buong frontline ng Rusya. Magsisimula ng iwagayway ang mga puting bandila. Magmamakaawa ng sumuko ang mga tauhan ni Putin. Nandito na ang equalizer na ginawa para sa iisang misyon. Parusahan ang Rusya. Ang hawak ngayon ng Ukraine ay isang sandata na hindi pa nila nagagawa noon. Kapag sinabi nating ginawa, mahalaga yon. Kaya mahalaga rin ang equalizer. Narito ang sandatang inabot ng 17 buwan sa pagbuo ng Brave One Network na tumutulong sa Ukraine mamuhunan sa kumpanyang gumagawa ng sandatang laban sa Rusya. Pinuri ni Defense Minister ng Ukraine, Mikhailo Fedorov, ang sandata bilang game changer. Malaking lumakas ang kakayahan ng Ukraine sa mga sandatang kayang umatake mula sa malayong distansya. At ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi isang konseptual na sandata ang equalizer na aabutin pa ng ilang buwan bago maipadala sa mga puwersa ng Ukraine. Nasubukan at handa na ito? Sisira ito sa Russia. Malino na ipinapakita ng Brave One X account at binibigyan tayo ng mahahalagang detalye tungkol sa bagong bomba. Walang guided aerial bomb ang Ukraine ayon kay Brave One. Ngayon, meron na. Pagkatapos ay darating ang impormasyong kailangan nating malaman tungkol sa equalizer. Natapos ng DG Industry, kalahok sa Brave One, ang lahat ng kinakailangang pagsubok at idineklara ng handa ang sandata matapos ang 17 buwang pagdevelop. Ang bomba ay may 200 at 50 kilong warhead tumatama sa mga target na dosenang kilometro sa likod ng mga linya ng kalaban at orihinal na disenyo, hindi kinopya mula sa mga sistemang kanluranin o Soviet. Maraming dapat talakayin dito at mas lalaliman pa natin maya-maya. Pero ang pinakamahalagang impormasyon ay ito ay isang bagong uri ng guided bomb na ginawa mismo sa loob ng Ukraine. Ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa anumang dayuhang supply chain. Malakas ito. Kayang umabot sa malapit na likurang bahagi ng puwersang Ruso at disenyo ng Ukraine para takutin ang mga sundalo ni Putin sa harap at lampas pa roon. Dagdag pa, nag-order na ang Ministry of Defense ng Ukraine ng unang batch ng bagong bomba at nagsasanay na ang mga piloto sa paggamit nito ngayon. Malapit nang gamitin sa labanan ayon kay Brave One. Walang kaalam-alam ang mga sundalo ng Russia sa darating sa kanila. Nabuo ng Ukraine ang sandatang nagbigay sa kanila ng pantay na laban kontra Russia sa bahagi ng bigmaan na dati nilang kahinaan. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag itong equalizer. Ayon sa Business Insider, ang bagong glide bomb ng Ukraine na ang opisyal na pangalang Ukrainyano ay Virivnyuvach at ang katumbas nito sa Ingles ay equalizer, ay dinisenyo para magamit sa halos lahat ng fighter jet ng Ukraine, pati na rin sa mga Western airframes mula sa kanilang mga kaalyado. Iyan ang magdadala sa atin sa kung anong alam natin hanggang ngayon tungkol sa equalizer. Tumitimbang ito ng 250 kilo at ayon sa Ukraine, kaya ng sandatang ito lumipad ng ilang dosenang kilometro. Maaari nating pagpalagay mula rito na kaya magdulot ng matinding pinsala ng equalizer sa layong mga 50 hanggang 100 kilometro. Malalaman pa natin ang iba pang detalye kapag na-deploy at inihulog na ang sandata sa mga sundalong Ruso. Gayunpaman, hindi nasasabi ng mga pangunahing detalye na ito ang buong kwento. Ipinapakita nilang simpleng glide bomb lang ang equalizer, pero hindi naman. Ang palatandaan dyan ay nasa pahayag ng Brave One na ang sandatang ito ay hindi kopya ng alinman sa mga sistemang ibinigay ng kanluran o ng mga glide bomb na ginamit ng Russia laban sa Ukraine. Ipinapakita nito na may technical na pagkakaiba ang equalizer kumpara sa mga naunang bomba, habang ang Russian glide bomb ay mas simple. Nilalagyan ng Russia ng wing kit ang lumang Soviet fab bomb na hindi talaga ginawa para mag-glide, kaya nagagamit na nila itong sandata. Hindi eksaktong mga kit na yon, at di sila ginawa para gawing precision weapon ang simpleng bomba. Nagbibigay ito ng mas malawak na abot sa Russian fab bomb na, kapag sinamahan ng simpleng guidance system, tumatama ng mas malalim sa Ukraine at malapit sa target. Ayos lang sa Russia, kahit hindi target ang tamaan, basta't makapinsala ang glide bombs nila sa anumang pag-aari ng Ukraine. Pero para sa Ukraine, hindi kailanman sagot ang isang hindi eksaktong sandata. Ang equalizer ay hindi isang wing kit. Isa itong sandatang sadyang ginawa na idinisenyo mula pa sa airframe mismo. Walang kasamang wing kit, kahit may pakpak ang bomba. Hindi ito pag-aangkop ng lumang bomba para maging mas kapaki-pakinabang. Bagong sandata ito na dinisenya laban sa Russian electronic warfare at signal jamming para maihatid ang 200 at 50 kilo ng paputok sa mga command post, fortification, logistical node at iba pang target ng kaaway na matukoy ng Ukraine sa likod ng front lines.
Kaya alam natin na ang equalizer ay sadyang ginawa para sa layuning ito. Mura rin ito. Mas mura ito kaysa sa Joint Direct Attack Munition Extended Range o JDAM-ER kits na natatanggap ng Ukraine mula sa Estados Unidos. Mas kahawig ng JDAM-ERs ang glide bomb ng Russia kaysa equalizer dahil pakpak lang ang idinadagdag sa karaniwang bomba. At kahit hindi ito ganun kamahal, kung ikukumpara sa iba pang mga sandata na ginagamit ng Ukraine, may kalakihan pa rin ang presyo nito. Sa isang ulat noong Mayo 6, ibinunyag ng Defense Express ng bagong batch ng 1,500 at 32 JDAM-ERs na binibili ng Ukraine mula sa Estados Unidos ay aabot sa halagang $373.6 na milyong dolyar. Ibig sabihin, ang average na presyo bawat isa ay 200 at 43,000, 800 at 64 na kasama. Hindi lang ang kit, kundi pati ang pyesa, bahagi at kaugnay na serbisyo ng JDAM-ER. Mahalaga ang presyong ito dahil ang equalizer ay halos ikatlong bahagi lang ng presyo ng JDAM-ER para sa Ukraine. Kung gagamitin natin ang presyong ito kada isa, ibig sabihin, ang isang equalizer, kasama lahat ng bahagi nito, ay aabot sa humigit kumulang 81,300 dolyar ang magagastos ng Ukraine para gawin ito. Makakakuha ang Ukraine ng 3 sandata sa presyong isa lang. Isang guided bomb na kasing espesipikasyon ng JDAM-ER, pero nagkakahalaga lang ng halos ikatlong bahagi. Dapat magtipid ang Ukraine hanggat kaya. Noong Marso, Ibinunyag ng BBC na may 45 bilyong dolyar na kakulangan sa budget ang gobyerno ng Ukraine. Karamihan ay para sa depensa laban sa Rusya. Makakatulong ang 105 bilyong dolyar na utang mula sa European Union para matakpan ang kakulangan sa budget ng Ukraine. Pero hindi nito binabago ang katotohanang kailangan pa rin maghanap ng Ukraine ng maraming paraan para makatipid habang patuloy na nakakapinsala sa Russia. Ganyan din ang ginagawa ng equalizer. Kung gumagamit ng murang glide bombs ang Russia, gumagawa rin ng Ukraine ng mas magagandang bersyon. Ginagawa nila ito ng mura para magkapantayan sa isa sa mga pinakamapanganib na larangan ng digmaan. Ano pa ang alam natin? Sabi ng Sofex, layunin ng Ukraine gawing mas versatile at user-friendly ang equalizer. Ang bagong guided bomb ay handa sa loob ng 30 minuto, kaya posible ang agarang mga sortie. Kapag nakita ng Ukraine ang target, pwedeng ikarga agad ang equalizer at makalilipad ng fighter jet ng halos kasing bilis ng pizza delivery. Ibinunyag din ng Sofex ng equalizer ay isang sandatang maaaring gamitin sa anumang panahon at maaari itong ilunsad anumang oras ng araw. Malaking tulong ito sa Ukraine, hindi lang sa operasyon, kundi pati sa sikolohiya. Mahalaga ang armas na kayang tumama kahit anong panahon. Pero kapag naranasan ng mga tauhan ni Putin ang unang equalizer at nalaman nilang hindi na sila ligtas sa lakas nito, tiyak matatakot sila. Ang banta ng equalizer ay sapat na para maisturbo ang lohistika at pamumuno ng Russia. Maaring makita pa natin na umatras ang mga operasyong logistikal ng Russia sa likuran at ang kanilang mga estruktura ng pamumuno para makalayo sila sa abot ng saklaw. Malinaw ang epekto nito sa mga tropa ng Russia sa unahan na ngayon may 35,000 kaswalti bawat buwan habang tinatangkang lusubin ang mga kill zone ng Ukraine na puno ng drone. Ngayon, nandito na ang tanong. Paano ilulunsad ng Ukraine ang equalizer? Nabanggit na namin ang sagot kanina sa video. Isa itong guided bomb, kaya natural na ihuhulog ito mula sa mga fighter jet. Tungkol naman sa kung anong uri ng jet, nakuha natin ang isang sagot sa video na inilabas ng Brave One sa X, kasabay ng kanilang anunsyo tungkol sa bagong sandata. Ipinapakita sa video ang equalizer na inilunsad mula sa Su-24 Fencer jet na nagpapakitang ginawang versatile ng Ukraine ang kanilang bagong sandata para mapagamit ang mga Soviet-era na eroplano sa pagsira sa likuran ng Russia. Matalino yon. Madaling tamaan ng depensa ng himpapawid ng Russia ang mga jet tulad ng Su-24 kapag lumalapit sa frontline. Kapag ang tungkulin nila ay magpalipad at magpakawala ng guided munition mula sa 12-dosenang kilometro ang layo, mas kaunti ang panganib at ang bomba ang gumagawa ng trabaho. Matagal nang ginagamit ng Russia ang taktikang ito laban sa Ukraine. Ngayon, ginagamit na ito ng Ukraine laban kay Putin. Nagbibigay rin ng video ng ideya kung paano gumagana ang equalizer sa aktwal na operasyon. Di tulad ng glide bombs at guided munitions, mukhang agad inilalabas ang pakpak ng equalizer pagkakawalaan nito. May mga lag sa ilalim ng bomba na nagpapakita na gagayahin ng equalizer ang Russian glide bomb sa pagtaob muna para makuha ang tamang trajectory bago bumukas ang pakpak. Ipinapakita ng mabilis na pagbukas ng pakpak na mas mabilis gawin ng equalizer ang trabahong ito kaysa Russian glide bomb. Mahalaga yan. Kapag mas kaunting oras ang ginugo ng equalizer sa pagtumba at pag-ayos ng sarili, mas mahaba ang panahon na magagamit ng mga pakpak
para gumana at mapalayo ang abot ng bomba. Malalaking cruciform na buntot na palikpik ng bomba ay tumutulong sa pagpapatatag ng equalizer mula sa pagtumba hanggang sa paglipad papuntang target. Balikan natin ang airframe. Sa video ni Brave One, tiyak na compatible ang Su-24 sa equalizer. Maganda itong simula, pero paanong ibang fighter jet ng Ukraine? Malaki rin ang tsansang compatible ang ibang Soviet-era airframe sa equalizer. Itinuro ng The War Zone o TWZ na ginamit ng Ukraine ang Su-27 Flanker at MiG-29 Fulcrum bilang carrier ng mga guided munition na galing sa kanluran. Kabilang na ang JDAM-ER na nabanggit kanina, pati na rin ang small diameter bombs at mga bombang gawa sa Pransya na tinatawag na hammer bombs. Dahil sa laki ng equalizer, kayang dali nito ng dalawang airframe. Maaring naipasok na ng Ukraine ang compatibility na ito sa iba pa nilang Soviet-era jet o ginagawa pa lang nila ito. Gaya ng Su-25 Frogfoot jets na dating naghatid ng hammer bombs, malamang kaya rin nila magpalipad ng equalizer sa mga posisyon ng Rusya. Sa mga western airframe ng Ukraine, malamang compatible din, pero baka kailangan pa ng kaunting trabaho. Ayon sa Business Insider, maaari nang gamitin ng Ukraine ang equalizer bomb sa F-16 at Mirage fighter jets. Kailangan lang ng dagdag na sertipikasyon bago magamit ng mga jet ang equalizer sa labanan. Hindi dapat mahirap makuha yon, lalo na kung napatunayan na ng Ukraine na compatible ang equalizer sa mga jet na ito. Kapag naaprubahan ng sertipikasyon, makakakuha ang Ukraine ng 6 na Mirage at halos 80 F-16 na handa nang lumipad na kayang maglunsad ng equalizer. May balita rin na ibibigay ng Pransya sa Ukraine ang 26 itong Mirage jets ayon sa Euromaidan Press noong Enero. Posibleng makakuha pa ng dagdag na lakas sa himpapawid ang Ukraine, kaya mahalaga ang versatility para sa kanila. Ngayon, mukhang lahat ng fighter jet ng Ukraine ay magagamit na para maglunsad ng iisang sandatang inasam ng Russia na hinding-hindi mabuo ng Ukraine. Iyan lang ang alam natin tungkol sa equalizer sa ngayon. May kakaibang misteryo pa rin sa bagong sandata. Biglang lumitaw si Brave One, naglabas ng malaking balita, at ngayon pinaghihintay ang lahat. Kapag sinabi naming may misteryo sa himpapawid, literal yon. Posibleng may kaugnayan ng equalizer sa ibang proyekto ng Ukraine. Marami pa rin tayong di alam sa sandatang ito. Bago natin talakayin ang lahat ng yan, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nakakakuha ka ng mahalagang kaalaman mula sa channel na ito, siguraduhin nakasubscribe ka para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Balikan natin ang taong 2024. Setyembre 2024 para maging eksakto. Noong buwang yon, lumabas ang footage ng misteryosong sandata sa ilalim ng pakpak ng Ukrainian Su-24 fighter jet. Ito rin ang parehong uri ng jet na nagpakawala ng equalizer sa video ng Brave One, at ang misteryosong sandatang lumitaw noong Setyembre 2024 ay may pagkakahawig. Ayan sa Telegram post na may video noong Agosto 2024, makikita ang Su-24 na sumasailalim sa flight test ng bagong guided aerial bomb. Bukod doon, kaunti lang ang alam namin. Sabi ng Status 6 na X account, maaring maagang bersyon ng Palyanichia drone missile hybrid ang misteryosong sandata na dinedevelop ng Ukraine. Isang ulat mula sa TWZ noong panahong yon ang masusing tumingin sa misteryosong sandata at napansin na ito ay may ilong, gitnang bahagi at buntot na tila nagpapahiwatig ng paggamit ng wing kit na maaring gawing glide bomb ang isang ordinaryong bomba. Pagkatapos ng unang paglabas, nawala ng misteryosong sandata. Posibleng ang equalizer ay ibang anyo ng misteryosong bomba? Kung oo, hindi ito binabanggit na Brave One at Ukraine. Nakipag-ugnayan ng TWZ para humingi ng komento upang malaman kung may anumang koneksyon sa pagitan ng mga sandata. Sinabi rin ng parehong outlet na hindi tugma ang mga timeline. Opisyal na nagsimula ang pagdevelop ng equalizer noong Disyembre 2024, ilang buwan matapos lumabas ang footage ng misteryosong Su-24 bomba. Hindi ibig sabihin na hindi kasama ang orihinal na bomba sa development. Maaring prototype ito na kinansela ng Ukraine o ginamit bilang basehan ng equalizer. Maaring hindi na natin malaman. At matalino ang Ukraine na huwag magbahagi ng anumang detalye tungkol sa pagdevelop ng bagong sandata na layuning magdulot ng sakit sa Russia. May iba pang mga misteryo na may kinalaman mismo sa equalizer. Halimbawa, di pa rin natin alam kung magkakaroon ng power plant o makina ang huling bersyon ng equalizer. Malabo bang mangyari ito dahil kung may makina, mas madaling matutukoy ng Russian air defenses ang equalizer na isang kapinsalaan. Maaring may opsyon ng Ukraine na gumawa ng equalizer variant
nakahawig ng kanilang mid- at long-range kamikaze drones o hammer bombs na may rocket booster. Baka ginagawa na nila ito, pero naisubukan ng Ukraine ang equalizer na walang power plant para makita kung mapapababa ang gastos at makapagdudulot pa rin ng matinding pinsala. Marami pa rin tayong hindi alam sa guidance system ng equalizer. Ayon sa Business Insider, gumagamit ang bomba ng advanced guidance algorithms para mapabuti ang pag-target at katumpakan nito. Gayunpaman, hindi malinaw ang paglalarawan. Hinihinala ng TWZ na gagamitin ang pinagsamang satellite navigation at inertial guidance system. Ngunit hindi ipinaliwanag kung paano ito umaayon sa iniulat na kakayahan ng equalizer na malampasan ng Russian jamming at electronic warfare. Muli, kailangan nating maghintay hanggang ma-deploy ang equalizer para makuha natin ang ating mga sagot. Malalaman ng mga sundalong Ruso ang buong lakas nito bago tayo, habang sila ay pinaparusahan ng impyernong apoy na ipinapangako nitong ibubuhos. Ngayong napag-usapan ng lahat tungkol sa equalizer, seryoso na ang usapan. Kailangan talaga ng Ukraine ang sandatang ito at may ilang dahilan kung bakit. Simulan natin sa pangalan na pinili ng Ukraine na nagpapakita ng kahalagahan ng equalizer. Nabanggit natin na malinaw na kalamangan ng Russia laban sa Ukraine nitong mga taon ay ang paggamit ng glide bombs. Ipinapakita ng mga numero kung gaano umaasa ang Russia sa mga mapanganib na sandata. Noong Abril, iniulat ng Kyiv Independent na nalampasan ng Russia ang dating record sa dami ng glide bombs na ginamit laban sa Ukraine sa isang buwan. Noong Marso, nakapaglunsad ang Russia ng 7,000, 987 ng ganitong uri ng guided munitions, na 1,500 higit pa kaysa sa inilunsad nila noong Pebrero. Record din ang naunang buwan, pero nalampasan ito ng Russia noong Marso. Ipinapakita nito na pinalalakas ng Russia ang paggamit nila ng murang glide bombs. Gumagawa naman ng paraan ng Ukraine para labanan ito. Gumagamit sila ng jammers na tumutulong para mailigaw ang mga Russian glide bombs sa kanilang target. Kung layunin lang ng Russia ang magdulot ng maraming pinsala gamit ang bomba at gumamit ng missile at drone para sa eksaktong pag-atake, mapapaisip kung epektibo ba talaga ang jamming technique. Hindi rin kakaunti ang glide bombs ng Russia noon. Noong 2024, humigit kumulang 40,000 glide bombs ang inihulog nila sa Ukraine, na may average na 100 kada araw. Noong unang 11 buwan ng 2025, 44,000 glide bombs ang pinakawalan ng Russia, o 130 kada araw. Tuloy-tuloy ang pagtaas dito, naitala noong Marso ang 257 kada araw. Kita ng Russia ang benepisyo ng kanilang glide bomb. Ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mga guided munition na ito ay dahil mura silang gawin at pinapayagan nitong gawing mas mapanganib na sandata ng Russia ang mga FAB bomb na tumitimbang ng hanggang 1.5 tonelada. Noong 2024, nagbahagi ang BBC ng interesanting paghahambing nang sumikat ang glide bomb sa balita. Sinabi nitong kailangan lang ng Russia ng $30,000 para gawing glide bomb ang isang FAB. 500. Kayang magdala ng bagong glide bomb ng mahigit 200 kilo ng pampasabog sa target. Samantala, ang Russian 152 mm artillery shell ay may 6.5 kilo lang ng pampasabog. Ang lakas ng pagsabog na halos 31 beses para sa abot kayang presyo ay agad kinuha ng Russia. Kaya makikita natin ang dami ng glide bombs na ginamit nila sa mga sumunod na taon. Ang equalizer ay nagbibigay sa Ukraine ng sandatang kahalintulad ng glide bombs ng Russia na posibleng mas eksakto at matatag kontra jamming. Sandatang ito ay maaring ilunsad mula sa karamihan ng eroplanong pandigma ng Ukraine at tumutulong punan ang matagal ng kakulangan sa kanilang arsenal na ginagamit ng Russia. Maaring makamit ang pagkakapantay-pantay. Para sa bawat glide bomb na yumanig sa isang posisyon o lungsod ng Ukraine, maaring may hatid ang isang equalizer na sisira sa likurang sona ng Russia na malapit sa harapan. Inakalam kayang gumawa ng maraming equalizer ang Ukraine. Iyan ang puntong babalikan natin. Ipagpalagay nating walang problema sa produksyon at kaya ng Ukraine gumawa ng libu-libong equalizer. Bukod sa pagkakapantay sa Russia pagdating sa glide bomb, ang ibig sabihin nito para sa Ukraine ay isa pang malaking benepisyo. Ang equalizer ay gawa ng Ukraine, kaya hindi na sila mag-aalala sa supply chain at hindi pagkakasundo sa ibang bansa kapag pinananatili ang mid-range strike capability. Malaking tulong sa Ukraine ang mga lokal at sariling gawang sandata dahil dito. Tingnan lang natin ang pabago-bagong relasyon ng Ukraine at Estados Unidos para mapatunayan yon. Nabanggit natin kanina ang pagbili ng Ukraine ng 1,500 JDAM-ER mula Estados Unidos, habang tinatalakay ang equalizer, ngunit hindi lang pera ang pinag-uusapan. Kung ikukumpara sa glide bomb ng Russia,
Ang 1,500 JDAM-ER ay hindi sapat para sa isang linggong guided munitions na ginamit ng Russia sa Ukraine noong Marso. Sa madaling salita, palaging magkakaroon ng mga issue sa supply chain kapag bumibili ang Ukraine ng mga armas mula sa mga dayuhang bansa. Ibig bang sabihin nito ay titigil na ang Ukraine sa paggamit ng teknolohiyang mula sa kanluran? Siyempre hindi. Mahalaga pa rin ang armas mula kanluran para sa Ukraine. Pero lagi itong may issue sa inventaryo at supply chain na hindi problema ng armas na gawa sa Ukraine mismo. Marami naging halimbawa ng problema sa supply chain nitong nakaraang taon. Ang pagbili ng JDAM-ER ay nagpapakita ng magandang ugnayan ng Ukraine at US, kahit limitado ang dami nito. Noong Marso, 2025 iniutos ni Pangulong Donald Trump ng US na pansamantalang ihinto ang lahat ng tulong militar sa Ukraine. Nagpa siya matapos ang pagtatalo ni Trump at Pangulong Zelensky sa White House na nagpapakitang marupok ang relasyon ng Ukraine at mahalagang kaalyado nito sa kanluran. Tinapos ng administrasyong Trump ang paghinto, pero nagpatuloy pa rin ang mga problema sa supply chain. Noong Hulyo, 2025 iniulat ng BBC na muling pinutol ng White House ang ilang padala ng armas sa Ukraine, di umano'y upang unahin ang interes ng Amerika. Noong Mayo 2, 2026, iniulat ng Key Independent na pinapabagan ng US ang pagpapadala ng armas sa Europa na posibleng makaapekto sa Ukraine. Malamang na dulot ng Operation Epic Fury ng Amerika sa Iran at epekto nito sa mga inventory ng Amerika ang mga pagkaantala. Hindi matibay para sa Ukraine na umasa sa tulong ng ibang bansa. Isang araw, may inaasahang padala na darating at makakagawa sila ng mga plano bas doon. Kinabukasan, naantala ang padala o nahinto ang tulong at kailangang baguhin ang lahat. Ang equalizer ang nagbibigay katatagan sa Ukraine, tinutulungan silang magpasya kung ilang bagong bombang makukuha nila, kailan nila makukuha ang mga ito, at paano nila gagamitin ang mga ito. Malaking benepisyo rin para sa Ukraine kung paano nila ito gagamitin. Noong Agosto 2025, iniulat ng Wall Street Journal na palihim na lumika ang US ng bagong proseso para sa paggamit ng Ukraine ng ATACMS laban sa mga target ng Russia. Batay sa ulat, kailangan ng Ukraine dumaan sa maraming pag-apruba at si US Secretary of Defense Pete Hegseth ang may pinal na desisyon sa paggamit. Bagamat para sa mga misil ang sistemang ito ng pag-apruba at hindi sa mga guided munitions gaya ng JDAM-ER, pinapakita nitong kayang pigilan ng US ang Ukraine anumang oras na gamitin ang mga sandatang Amerikano laban sa Russia. Kahit na makakuha ng pahintulot ang Ukraine na gamitin ang mga sandatang gawa sa US, ang katotohanan kailangan pa nitong dumaan sa ganitong proseso ay nagdudulot ng pagkaantala. Hindi na posible ang mabilis na pag-atake dahil sa pagkaantala, kaya nahihirapan ang Ukraine sa ganting atake habang naayos ng Russia ang depensa nila. Nawawala ang mga problemang ito kapag may equalizer na gawa ng Ukraine. Sila rin ang nagdidikta kung paano at kailan ito gamitin. Walang middleman o dagdag hakbang. Pwedeng matukoy at pasabugin ang target sa loob ng 30 minuto ayon sa oras ng paghahanda ng equalizer. Malaking bentahe ito para sa Ukraine dahil mapupunan ng lokal na produksyon ang kakulangan mula sa pagbabago ng foreign policy ng ibang bansa. Kaya patuloy nilang mapananatili ang presyon sa Russia. Isa pang benepisyo ay ang pagdaig sa depensa ng hipapawid ng Russia sa Ukraine. Bantahan ng guided munition gaya ng equalizer kumpara sa drone at missile ay mas mahirap silang makita ng depensa ng himpapawid ng Russia. Ayon sa Defense News, maaaring ilunsad ng Ukraine ang equalizer mula sa ilang kilometro sa likod ng frontlines, kaya hindi matutunto ng depensa ng himpapawid ang kanilang mga jet. At tungkol naman sa mismong bomba, lumalabas lang ito sa target sa huling ilang segundo ng paglipad nito dahil inilulunsad ito mula sa malayong distansya, kaya halos walang oras ang mga sistema ng depensa ng himpapawid para tumugon. Nasa kakaibang kalagayan din na yan ng Russia pagdating sa depensa ng himpapawid. Ginugon ng Ukraine ng halos 1 taon sa unti-unting pagpapahina sa mga depensang yon, lalo na sa mga sinakop na teritoryo. Ayon sa Kiev Independent, mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026 dalawang pag-atake ang ginawa ng Ukraine laban sa depensa ng himpapawid ng Russia. At nadagdagan pa ito pagkatapos. Kadalasang pinapalitan ang mga sistemang iyon ng galing ibang bahagi ng Russia o sinakop na teritoryo, kaya nagkakaroon ng puwang para sa mga misil at drone ng Ukraine. Dagdagan mo ng equalizer at may lalabas na bagong estratehiya. Maaaring gamitin ng Ukraine ang equalizer para bumbahin ng mga rehiyong alam nitong may air defense ang Russia sa bahaging nasa likod lang ng frontline na posibleng makasira ng radar at sistema. Nakakaroon ng mas maraming puwang. Mas madalas tamaan ng missile at drone ang mga targets. Dahil mura ang equalizer, pwedeng sabayan ng bomba ang mga missile at drone para sirain pa ang iba pang ari-ariang militar ng Russia.
Lumakas ang mid-range firepower ng Ukraine dahil sa bomba na nakakabahala para sa Russia. Lalo na't mas ginagamit na ng Ukraine ang mga mid-range drone sa mas matinding pag-atake sa bahaging nasa likod lang ng frontline. Isang bagay lang ang makakapigil sa equalizer. Ang produksyon na napag-usapan na natin dati. Hindi natin alam kung ilang guided bomb ang kayang gawin ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, ang epekto ng equalizer sa labanan sa Ukraine ay depende sa dami ng bagong bomba na kayang gawin ng Ukraine bawat buwan. Kailangan maging tuloy-tuloy ang produksyon ng Ukraine para mapantayan ang produksyon ng Russia. Masyado pang maaga ngayon para malaman kung ilang equalizer ang gagawin ng Ukraine bawat buwan. Kailangan munang gamitin ng Ukraine sa labanan bago nila masuri ang gastos at malaman ang mga numerong iyon. Pero kung mapapatunayan ng equalizer ang potensyal nito, makikita nating bibilis ang produksyon nito sa lalong madaling panahon. At kapag nangyari yon, magkakaroon ng Ukraine ng sariling gawang sandata na magagamit nila para gawing impyerno para sa Russia, ang frontline at bahaging nasa likod lang ito. Hindi lang equalizer ang sandatang ipinakilala ng Ukraine sa labanan 2026, kundi pati Sky Carrier. Pinagsasasama nito ang luma at malikhaing kakayahan ng Ukraine para gawing bago ang dati ng bagay. Ngayon, may nakakatakot na bagong drone hunter ang Ukraine at maaari mong malaman ang lahat tungkol sa Sky Carrier kung papanoodin mo ang aming video. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming pagsusuri ng mga bagong sandata ng Ukraine. Salamat sa panonood.